So, ayun nga mga kamanok, may nagsabi dito sa atin na bakit daw hindi rin tayo mag-share ng tips dito sa platform na ito. Okay? So, sige, madali naman akong kausap. Magbigay lang tayo ng mga maiksing mga tips tungkol sa pagmamanok, which is malaki po ang maitutulong nito sa inyong pag-aalaga. So, maiksi lang po ito, ano? So, mga kamanok, pagdating po sa ating mga alaga, sa mata po ng ating mga manok, makikita or mapapansin po natin kung sino po yung mga stress at kung sino po yung mga nakapagpahinga ng maayos, nakatulog ng maayos, at talagang maganda yung pakiramdam, maganda yung kalusugan. So sa mata lang po, makikita nyo na. Tingnan nyo po yung itim, yung pinakagitna ng mata ng manok, yung pinaka-pupil, kung tawagin po pupil, yung pinakamaliit sa gitna ng mata ng manok, yun po ay nag-a-adjust. Lumalaki, lumiliit. Lumalaki, lumiliit. Depende po sa kalusugan ng manok. Pag po ang isang manok ay stress, ang tendency po ng pupil na yon, maliit po. Maliit po yung bilog. Okay? So pag po sila ay stress, for example, sila po ay galing sa initan, sila ay dehydrate, sila po ay sa kawan ay galing sa malayong biyahe, hindi pa nakakapagpahinga ng maayos, lumiliit po yung pinakagitna, yung pinaka-pupil ng manok. Pero kung ang manok po na inyong magiging kaklase or magiging classmate, nakita nyo po na malaki po yung pinaka-pupil sa gitna. Okay? Sila po yung mga manok na nakapagpahinga ng maayos, nakatulog ng maayos, maganda po yung kalusugan. Kaya po masasabi ko, kung kayo man ay pupunta sa inyong pupuntahan at maghahanap kayo ng inyong mga kaklase doon, una pong tingnan ninyo is yung mata. Kasi po sa mata po makikita kung ang isang manok ay stress o hindi. So mga kamanok, sana makatulong yung tips na yan tungkol sa pagmamanok. So don't forget to follow our account and mas marami pang mga tips na kagaya nito ang ating i-share sa inyo, mga kamanok. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.